So, palakpak. Okay. Gandang hapon sa ating lahat, mga kababayan kong Pilipino, mga Pilipinong tunay nagmamahal sa ating bayan. Magandang hapon at araw sa inyo pong lahat. Sa ngayon po, ipagpamanin po ninyo ang muli pong pagbabalik ni Labang Pinas TV. Sana po patuloy po kayong suportahan ang ating mga videos sa pamagitan ng pag-share, pag-likes, at higit sa lahat ang pag-subscribe, sapagkat ito po'y makabuluhan ng mga video na ating na-upload araw-araw, at sa ganun din po makatulong tayo sa mga higit pang nangailangan sa atin ng atin kahit abutin ating mga tulong. At siyempre, para updated kayo sa anumang video na ating na-upload sa bawat araw na bigay sa atin ng Panginoong Diyos. So, ito, may naunang ito na panalita, sapagkat ito ay pagpupuna ng laman sa mga pangyayari sa ating bansa, katulad na lamang ng PUGC. So, ito nga, nahuli na pala nila yung isang PUGC netizen na si Miss Canada kahapon yata. At ang sinasabi ni Mr. Secretary ng DLG, kahapon pa daw ng, kung hindi ako kakamali, alas 11. Tapos hinahanap yata siya ng legal counsel nila ng taga-QGC na si Atty. Torion. At pangyari, sinabihan daw siya na fake news daw. Wala daw, hindi daw nahuli. Ngunit may video naman na siya may hawak naman na video si Atty. Torion na nahuli. So, yun. Inilabas nila na nasa kanila nga. Ngunit ilang oras na sa kanilang kamay, hindi nila pinapaabot sa taga-QGC para mabigyan ng abogado, or hinuli na sa pilitan na without abogado ng nasabing bugante na sinasabi nila. Ngunit, ang pinagtataka ko, bakit tinawag ng bugante yung tao, yung babaeng yun, ay unang-una, hindi naman siya guilty. Hindi pa naman siya nililipis. So bakit tinatawag ni Mr. Secretary na bugante? Ay hindi pa nga nalilipis. Sa anong dahilan? Bakit tinatawag na bugante? Yung bang dinimanda ka pa lang, hindi ka pa nalilipis, pwede na pala tawagin ng bugante yan? Yan na ba ang ating gobyerno ngayon? Na ililitisin ka pa lang upang mapatunayan kung sino talaga may kasalanan, tapos bibigyan ka ng reward ng 1 million? Yun ba ay bugante na pala yun? Verdict na pala yun? Nahatulan na pala yun? Nahatulan siya sa bunganga ng DLG Secretary. Pero sa batas ng Pilipinas, sa Korte ng Pilipinas, ay hindi pa siya nahatulan. So dito, makikita natin na ang pangyayaring ito ay politika.
isang pinakamaruming, mabaho na politika, ambisyon ng administrasyon na ito. Sapagkat ngayon lang ako nakakita sa tinanda-tanda ko sa mundong ito, ngayon lang nakakita ng isang dinimanda pa lang at ipapalabas kagad na puganti na hindi pa nga samantalang ni hindi pa nga na isasalang sa husgado ang nasabing demanda. Diba? So, kabaliktaran ang ating gobyerno ngayon. Ang gobyerno natin ngayon ay para lang sa kanila. Dahil naplakpakan natin. Para lang sa kanila ang husgado. Para lang sa kanila ang batas. Hindi para sa mga mahirap ang batas. Tama ba? Tama ba ang term ko? Kung patay-patay ang batas, di sana, hindi sana tinawag nila ang isang tao na puganti na hindi pa naman nahahatulan mula sa Korte Suprema o sa Korte ng Pilipinas. Tama ba? So, dahil dito, masasabi natin marahas na talaga ang kanilang mga pagtitipid sa bayan natin. Especially mention to the address of Malacanang Palace. Ang namumuno ang ating Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sapagkat siya rin mismo sinasabi niya na si Pastor Ibuli daw dapat daw sumunod sa batas. Kasi sila, ang sinasabi niya, bakit kami ang kinikwisyon nila? Lagi lang kinikwisyon nila. Na kami ay sinusundan lang namin ang batas. Magpakita siya at sundin niya ang batas. Ngayon, ibabalik ng taong bayan ang tanong sa iyo, Mr. President. Ikaw ba ay sumusunod sa batas? Sapagkat sinasabi po si Kibuli dapat sumunod sa batas. Ikaw sumunod sa batas. Sumusunod ba kayo sa batas? Ito bang kung sumusunod kayo, nasa batas ba itong paghuli nyo sa isang babae ng taga-QGC na si Miss Canada na hinuli nyo na hindi nyo pa pinaalam sa mga pamilya nito kung ito ba ay nasa mga kamay ninyo. Sa batas nakabatas ba yan? Including ba yan sa batas? Yan ang tanong namin. Sumunod ba kayo sa batas? Mr. President? At itong pag-yurak niyo sa kanyang rebilidad na hindi pa nga siya nahatulan sa korte, sinabi niyo kagad na bugante. Ito ba'y sa batas? Yan itanong namin. Sana masagot mo yan, Mr. President at Secretary ng DILG. Sana masagot ninyo yan. Kung sa batas ba yan? Na hindi pa nga nahatulan, tatawagin niyo kagang bugante. Na samantalang, hindi naman nagtatago yan. Kita niyo naman kung saan niyo nahuli. Di ba? Sa bahay niya. So, meaning, hindi siya nagtatago. Sa isip niyo lang, sa tamang hinala ninyo, parati naman kayo tamang hinala kasi nagtatago sila. Ngunit natutunan dyan lang sa kanilang mga pamamahayan. Kasi nga, bakit kasi ka naman magtatago? Ay hindi pa nga na ihahain sa korte ang kanilang mga kaso na inyong dinimanda ninyo laban sa kanila. So bakit naman sila magtatago? Tapos tatawagin yung isa sa publiko ninyo. Kumbaga, sinira nyo ng kanilang
credibility. Nasabi niyo puganti, nahuli ng isang puganti. Bakit? Criminal bang taong yun na hinuli niyo? Ilan na bang pinatay nun? Bakit sabi niyo puganti? Kasi pag sinabi mong puganti, ibig sabihin, tatago sa batas at kriminal. Kaya puganti. Ngunit hindi siya ganun. Sapagkat isa siyang babae. Tapos tatawagin yung puganti. Bakit? Banta pa siya sa seguridad sa Pilipinas? Yan ang hirap sa inyo, Mr. President. Puro kayo tamang hinala. Puro kayo kuro-kuro sa inyong tamang hinala. Yan ang dala ng walang masasabi kong walang pagmalasakit sa bansa o walang pagmalasakit sa kanyang sapagkat kung mayroon kayo pagmalasakit, dapat tinaw nyo na yan. Hindi nyo sila tatawagin ng ganun. Puganti, tatawagin yung puganti. Kaya nga tinatanong namin ano ba yan sila? Banta ba yan sila sa seguridad ng ating bansa? Sila ba yan? Sapagkat sasabihin yung puganti? May puganti bang gano'n na hindi pa nakahatulan sa korte, inawartan nyo kagad ng 1 milyon ang sino makahuli? May patong agad sa ulo? Yan ba ang tinatawag nyong makatao kayo? Nasaan nyo makatao nyo doon? Kung gano'n ang sinasabi nyo. Diba? At isa pa, itong nangyari kay Kibuloy, na sinasabi nyo, puganti din. Hindi ba kasi na nahatulan Tapos sasabihin yung puganti. Anong klaseng pag-isip ang mayroon kayo? Sabi pa nga ng dating Pangulong Marcos Sr., anong klaseng pag-isip ang mayroon kayo? Bakit gano'n na lamang ang inyong paggigipit sa mga tao nyo? Alam niyo mga KGC, religious group yan. Ngayon, nagsinimanda na sila. Siyempre, hindi naman yan basta-basta malilitis sapagkat kayo ay sitting position. Paano naman kayo malilitis yan? Sitting position kayo. Ngayon, kung ipapagkakaloob yan, ay malilitis yan. Kung talagang may batas ang Pilipinas. Dahil sa tingin ng Pilipino, parang wala ng batas Hawak yun In fact, kayo pa nagtuturo sa mga Pilipino, sa bawat Pilipino, kung paano maging isang kriminal. Bakit? Bakit ko ka muna sabi na tinuturoan nyo ang bawat Pilipino na maging isang kriminal? Kasi itong ginagawa nyo sa pagbigay ng patong sa ulo ni Pastor Kibuloy na hindi naman siya banta sa seguridad ng bansa, hindi naman siya terorista. In fact, inaapi nyo pa nga. Tapos, nasabihin nyo papatungan yung 10 million. Ito'y paglabas sa karapatang pangtao. Mali, walang plastik at ang araw yan. Pagtuturo sa bawat Pilipino kung paano maging vigilante, kung paano maging isang kriminal. Kasi ipinpinatilyong tao na mahirap, once na makita niya si Pastor Kibuloy, hindi po pwede, o kahit sino Pilipino,
Hindi pa pwede na hindi yan magsusumbong sa pulis kung nasaan si Pastor Kibuloy. Sapagkat reward ka na 10 million. Ngayon, kung magkagipit-gipit ang taong yun, kung may baril yung tao, bigla niyang patayin si Pastor Kibuloy kasi may patong nga sa ulo. Kasi ang salita ng galing na mismo sa inyo, ay alam mo naman, presidente ka, bawat salita mo ay batas. Bawat salita mo ay susundin. Tapos sasabihin mo, vigilant siya, ay ano siya, guilty na siya, na hindi pa nga nandito sa korte natin. Pinapayagan mo na patungan ng 10 million ang ulo ni Pastor Kibuloy, ang buhay ni Pastor Kibuloy, pinapayagan mo. Kalimutan natin yung mga naituro ni Kibuloy sa iyo. Kalimutan natin yun. Bilang tao na lamang. Bilang tao na lamang, bilang Pilipino na lamang. Karapat dapat bang hatulan nyo ang tao na hindi pa kalalitis sa husgado? Karapat dapat bang patungan nyo ka ng reward na sino mo makahuli sa kanya? Sa halagang 10 million? Karapat dapat ba yan? Yan ang tanong namin, Mr. President. Karapat dapat ba na patungan nyo o bilhin nyo ang buhay ng isang taong Pilipino? Karapat dapat ba yan? Kasi parang binili nyo ng buhay ni Kibuloy. Ni Pastor Kibuloy, parang binili nyo ng buhay niya. Binayaran nyo na. Sapagkat inalaw nyo. Pinatunayan nyo ang sinabi ni Mr. Secretary ng DLG na 10 million ang kanyang reward. At napatunayan nyo doon sa ambos interview nyo. Kaya hindi ito sa tingin namin ng mga Pilipino, okay lang sana kung ang lahat ng Pilipino ay katulad namin mag-isip. Ay paano yung nahirapan na masyado sa kanang buhay? Sapagkat na sa kagutuman na natatamo nila sa kasalukuyan ng administrasyon mo. Sa kadahilan na walang sapat na nabuhay, walang sapat na trabaho, sapagkat bagsak ang ating ekonomiya. Ay paano nga kung patuloy yun? Anong mangyayari sa buhay ng tao? Mamamatay lang tao sa walang kadahilan? Mamamatay lang tao na hindi pa nalitis ang kaso na isinampan nyo sa kanya o sinampan ng inyong mga kakampi. Kasi ganito kasi ang Mr. President. Remember this. Ang tatay mo, ang sumira sa administrasyon tatay mo, number 1, ay ang side ng pinsan mo. Kung hindi ako nagkamali, tatay ng pinsan mo. Romualdez din ang sumira. Ngayon, sa side ng mama mo yun, or na mami mo. Ngayon, kung ipagpahintulot mo ninyo, ang sisira din, at titiyak ito, ang sisira din sa administrasyon nyo, ay ang side din ng asawa mo. At titiyak namin yun. Hindi namin alam sa paano pamaraan, hindi namin alam yun. Ngunit, nakikita namin, sapagkat ang asawa mo, ang aming first lady, ay kumikilos na siya. Nakikita naman ang taong bayan yan. So pag kumilos ang first lady, tiyak, kikilos din yan ang mga galabay niya. Tama ba? So, kung ito mangyayari, kasi ang tinatandaan namin, Mr. President, itong suna na darating mo. Pag naging totoo ito, na hindi atin ang Vice President sa suna mo, ibig sabihin, hindi ka na makakatapos ng termino mo bilang Presidente. Pero pag
pumatin ang Vice President, ibig sabihin, matatapos mo pa ang 6 years mo bilang Presidente. Yan lang ang tanging paraan namin. At yan lang ang signal na hinihintay ng bawat Pilipino. Lalo na sa mga Pilipinong mahihirap na tulad ko, sapagkat kami ay gutom na talaga. Sapagkat sa kakulangan ng aming hanap buhay at kakulangan ng trabaho sa ating bansa. Ngayon, kung ipagpatuloy mo yan, na hindi mo pipigilin o hindi mo babawiin ang patong na nakapatong sa ulo ni Pastor Kibuloy na 10 million at 1 million sa mga kasamahan nito, masasabi namin isa ka talagang bangag na presidente. Kasi lumalabas na puro tamang hinala ang mga nasa utak po ninyo, Mr. President. Hindi ka na tao, kumbaga, sa ginawa mong ito sa isang tao na hindi naman banta sa seguridad ng bansa. Hindi naman siya MPA, hindi naman siya terorista, hindi naman siya magnanakaw, hindi naman siya hold-upper, hindi naman siya kriminal, hindi naman siya drug addict. Ngunit kontratuhin nyo dahil pang public enemy number 1 ng ating bansa. Kaya huwag mong subukan sana huwag mong sagarin ang pasensya naming mga maliliit na mga tinatawag yung laylayan. Sapagkat ang laylayan na ito ay siya ring magpapababa sa posisyon mo bilang presidente ng bansa. Yan lang po at maraming salamat.